Andito na si Kelvin. Alin, pangit? Toge. Broccoli wala. Hindi ka nakabiling broccoli? Toge, hindi ka rin nakabili? Pangit kasi gano'n? Baka pabalik mo rin sa... Sa ibang store, wala? Wala na eh. Ubus na rin yung isa. Ew. So, wala akong ano sa toge. Madilaw na eh. Toge. Kamote, meron? Meron. Nilalanggam. Langgamers. Bumili kang saging, di ko yan nilista. Wala ka na saging. Oo nga. Magsishake pa naman ako ngayon. Ito, nilabas na rin ni Kelvin kaninang umaga pa. Ang sama yung lunch namin kasi mabilis lang siyang i-prepare. Chicken breast fillet. Yan yung meal prep ko para ready to cook na siya. Mga susunod na araw. Kumain ka na. Mga 100 to 200 grams yung ulay natin. Per meal. SNR yung binili nila. Nakalimutan ko pala mag-spray. Nag-spray ka na? Sodium chloride salinase. Yung yogurt cake ko alam kung magkano. Na-video akong babe. Nag-spray ka na, babes. For 2 weeks consistent ako. Twice a day nito. Morning and then night. Nirecommend lang sa ni Jasmine, yung kapatid ko nasa Australia, kasi ito yung binigay sa kanya ng doktor doon sa Australia. Ito yung nahiyang sa kanya after a year of suffering from allergy. Akala niya kung ano, akala niya. Ano ba yun? Hika. Akala niya hika. Pero ano din pala. Allergic rhinitis din yung kanya, diba? Duguin kasi yung ilong ko mula bata. Pero matagal na yung tumigil kapag ka na lang talagang naiinitan. Pero as in, sobrang tagal na. So, lately this year, as in, sobrang dugo talaga ng ilong ko. Tapos madala siya. Kunyari, kakadugo lang ngayon. After 1 hour, magdudugo siya. Tapos kinabukasan, magdudugo siya ulit. Ang cause nun, sa akin, mayroong allergic rhinitis. So, nagbulis-bulis ako ng umaga dahil pumasok si Kelvin. Nag-mask, pero wa-effect pa rin. So, hindi sanay magwalis-walis. Buti na lang masipag ang aking asawa. Sanay, pero yung katawan, yun nga. Pero parehas kami may allergic rhinitis, mas sensitive lang siguro ako sa dust. Tapos duguin nga, sensitive yung mga nerves ko dito sa aking ilong. Tapos nung gabi, ang ginawa ko, nag-exercise ako. Pagka-exercise ko, treadmill, tapos nagbuhat lang ng konti. Ayun, kala ko may sipon ako. Yung pala talagang tumutulo na yung dugo, ang dami. Tapos ang tagal, siguro mga 1 hour. 1 hour and 30 minutes. Pasulpot-sulpot siya, ang dami. Buong dugo na nga eh. Pero yung buong dugo, parang yun yung last, kasi parang nag-clot na siya. Then, nagpunta na rin kami sa emergency nun. So, kinabukasan, nagpunta kami ng asawa ko sa ENT. Same hospital sa Wesley. Tapos, ito yung na-recommend niya sa akin nga. Same, salinase. And then, nung nag-recommend na siya ng tablet, inilabas ko to kasi binaon ko nga dahil bago lang talaga to, hindi ko to nabubuksan pa. At na-recommend nga sa akin ni Jasmine. So, tinanong ko, kita niya palang agad, kilala niya na. So, di ko to nire-recommend kasi mahal to eh. Pero kapag hindi umipik yung parang kinulang pa yung tablet daw na nire-reseta niya, tsaka siya nito minsan. Yun na kasi nasa 1,000 plus. Yun. Pero so far, okay naman siya. Yun. Sa mga may allergic rhinitis. Pero consult your doctor pa rin. Ayun. Women's Microflora Probiotic. Dapat pumasok pa rin siya. 1 capsule lang. Every morning. Pwede siya sa empty stomach pero since sumupo nga yung GERD ko lately. So after breakfast ko siya. Life Space products formulated, blended, encapsulated, packaged, and quality tested in Australia. Shopee meron din sa Lazada. Para saan ba to? Ito ay para sa ating vaginal health. Supports a healthy vaginal microbiome. Yun, no added dairy or gluten. So, hindi siya yung talagang probiotics para sa tiyan. Ewan ko ba ba't binili ko to. Hindi, nag-search ako para mas mabango tayo down there. Mas healthy. Iwas sa yung pangangati, yung mga yeast infection, ganun. Pero actually, naghahanap ako ng yung brand din ito, broad spectrum naman. Focus siya sa tiyan. So, alis na kami.